Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. I know na inaabangan nyo yung sasabihin ko ngayon. Alam nyo ba mga kababayan ko na ito po'y pinakamatindi mga kapatid ha? Senator Bato de la Rosa hindi daw susuko sa ICC. Uy! Nasaan yung tapang-tapangan itong senador na to? Nasabi niya pa rin, "Go ahead, make my day, Mr. Trillanes!" Tapos ngayon mga kababayan ko, ang ending tila ba nagbago ang ihip ng hangin? Senator Bato? Alam ko sasamahan mo. Yan mo! Sige ka lang, ICC! Sige! Go ahead! Sumama ka pa! Sumama ka! Ikaw ang nagtutulungan sa akin! Eto, mga kababayan ko, panoorin natin ang video nito. Pero bago ang lahat mga kapatid, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel para dito sa Biyahe ni Koy TV. Lagi kang updated. Basta, pinakamabagal mag-content, pinakatamad at pinakahuli at kulelat. Sa lahat ng chika, charot. Okay, hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movements na gagawin natin. Let's do this! Posible magtago at hindi sumuko si Senador Bato de la Rosa sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Atapang atao, takot sa huli. Wala pala to si Senator Bato de la Rosa eh. You're weak. Ang tapang-tapang mo magsalita. Hamunin, alam mo sa totoo lang mga kababayan ko hinamon niya si former senator and running for mayor ng Caloocan si Mayor Trillanes. Na sabi niya gano'n, no? Oh, come with me, made my day, Mr. Trillanes. Nasa Senado, tapang eh. Tapang sa Senado, mga kababayan eh. Tapos ngayon, nung ito na yung ICC, boom! Kampante siya kasi nun mga kababayan ko, na hindi pa papasukin ni Pangulong Bongbong Marcos yung ICC. Hindi niya na-gets yung sinabi ni Presidente. Kahit hindi ko papasukin ng ICC, may Interpol tayo, Senator Bato. Alam mo, Senador ka, hindi mo natunugan yun. Kami nga dito, tawan-tawa kami. Alam mo kung bakit? Kami nga dito, tawan-tawa kami. Kasi sabi ko, pinaglalaruan kayo ni Presidente Marcos. Diba? Alam mo, sa totoo lang thinking ko dito, parang tiniming ni Presidente to eh. Alam mo kung bakit? Alam mo, nasagad na siguro si Presidente Marcos. Sa totoo lang siguro nasagad na si Presidente sa kakatuya at panunuya ninyo. Diba? Umaga, tanghali, gabi, merienda, pinapakain nyo ng bangag yung pamilya niya, sinasabihan nyo ng ganun. Diba? Tapos ngayon, nung nakampante ka, hindi natin mapapasukin ng ICC. Hindi nyo ba nahalata? Hindi mo ba nahalata, Senator Bato, na sinabi ni Presidente, ultimo buhok mo hindi mahahawakan ng ICC? Nagtaka ka ba? Wala ka namang buhok. Di ba mga kababayan ko? Sige, tuloy. Baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakabang na sila, arestuin na ako. Oh, Mr. Trillanes, come on, be my day! Bahala kayo, sige! Nitong Tapang no? nakaraang linggo lang, matapang ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na handa raw siyang samahan at alagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. I cannot imagine mga kababayan ko, naaalagaan si Duterte doon. Wala nag-aalaga, hindi pwede yun doon. Iba kayo ng selda. Akala niya siguro, isa sila ng selda ni Presidente. Pero ngayon, tila nagbago ang kanyang tono. Sakali man daw na maglabas ng arrest warrant ang ICC at padaanin ito sa Interpol, pinag-iisipan ni Bato na hindi sumuko. Tapos magtatago sa Senado. Kuya, alam niyo ba mga kababayan ko, I just want you to know guys na hindi po pang permanent ang Senado. Yes. Pag natalo na si Bato, mga kababayan ko, laglag pa naman sa survey to mga kababayan ko. No, pagkatapos si Bato, wala na siyang karapatan na manatili sa Senado. Seriously mga kababayan ko, wala na siyang karapatan. So kailangan ni Batong manalo kayo para makapagtago pa ng extension sa Senado. Pero may balita ako dito mga kababayan ko. Ang balita ko talaga dito mga kapatid, mga kababayan, huhulihin to. Pero hindi ko alam kung itatapon sa ICC. Yes mga kababayan ko, hindi ko alam kung itatapon sa
ICC. Pero I just want you to know, guys, na sila'y pwedeng damputin at dito litisin sa Pilipinas. Yes, mga kapatid, dito sa Pilipinas. Tuloy natin to. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yan. Opsyon na raw para sa senador ang pagtatago. Option na daw. Gagawin mo talaga yun. Kung wala tayong makita na justisya Ha? dito sa ating bansa, Ha? bakit ka susuko? Ito, natatawa ako dito. Natatawa ako dito Sabi mo, Senator Bato de la Rosa, walang hustisya dito sa ating bansa. Eh, sinabi niya to. Bakit daw tayo susuko? So it means, mga kababayan ko, during that Duterte days, nung ginawa nyo yung extrajudicial killing, alam nyo na talagang walang justice sa bansa natin. Mga kababayan ko, seriously mga kapatid, yan ang sinasabi niya dito, literally. Naririnig nyo, ang naliwanag sa kanyang sinabi, wala tayong makitang hustisya dito sa ating bansa. Bakit ka susuko, di ba? Mahirap naman doon. Di ba? Sabi niya dito. E di ibig sabihin nung panahon ni Duterte at ikaw ang nakaupo ng Chief PNP, alam mo na walang hustisya sa bansa natin. So ibig sabihin, hindi ka rin satisfied sa justice system natin. So ngayon mga kababayan ko, dahil dyan, pwede pumasok ang ICC. Buti na lang talaga, late kayo nag-withdraw kasi may authority pa rin ng ICC, mga kababayan ko, na ginawa nila yan, mga kababayan ko. Di ba? Ngayon, kahit ikaw, Senator Bato, at least aminado ka ngayon na walang magandang justice system nung panahon ninyo at ikiniklaim mo yan ngayon, mga kababayan. Pero ngayon sa pamumuno ni Secretary SOJ Remulla, well, nabibigyan ng justice na lahat ng mga dapat nabigyan ng hustisya, mga kababayan ko. Hindi ko lang alam sa Supreme Court kasi appointed pa na Duterte yan, mga kababayan ko Tuloy. Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak. Oy, fake news ka, natural. Ibang protocol doon. Iba naman ang protocol dito sa Metro Manila dito sa atin. Iba ang protocol doon. Kailangan natin sundin 'yon, mga kababayan ko. Pero as far as I know, 2 times na pong nakabisita si Vice President Sara. Tuloy. Si Vice President Sara, how much more kung ako na pareho lang kaming detainee. Di ganun din. Kung final na ang desisyon ni De La Rosa na hindi magpaaresto sa ICC, kabilang daw sa pinag-aaralan niya ang pananatili sa Senado ng matagal na panahon. Hindi naman daw Tuloy. siya siguro basta-basta palalayasin ni Senate President Chis Escudero doon. Pag iba na Senate President, papalayasin ka na doon. Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Nauna nang sinabi, pag nandyan naman daw si Bato, wala naman daw siya magawa. Sino walang magawa? Si Chis? Yeah, kakanlongin ka talaga ni Chis. Nasa batas ng at tradisyon na ng Senado yun. ni Senate President Escudero na base sa institutional courtesy at tradisyon Base sa institution. Okay. na pinapatupad ng Senado, hindi pwedeng maaresto ang isang senador na nasa loob ng Senate premises, may session man o wala. Ayun. Kasi nga even the former Senator Sonny Trillanes is nagtago rin sa loob doon nung panahon na tinatanggalan ni Duterte at pinahanapan ni Duterte ng butas para makulong itong si Trillanes. Tuloy. Pero inaasahan din daw ni Escudero na hindi pang matagalan ang paglalagi sa loob ng Senado dahil kailangan pa ring harapin ng mambabatas ang kanyang kaso, lalo na kung naayos na ang kanyang depensa. Correct, di ba? Senator Legarda. Dagdag pa ni Bato, pinapakita lang daw ng Senado na ginagawa nito ang tama matapos siyang payagan na mamalagi roon. Correct. Pero kung nagawa niya na ang lahat at kailangan talaga siyang arestuhin, hindi naman daw manlalaban si Senator Bato. Pag nanlabang ka, ganun din gagawin sa'yo sa EJK. Di ba mga kababayan ko? Pag nanlaban to, ganun din gagawin sa kanya sa EJK, mga kapatid. Tuloy. I know what's the might of the Philippine National Police because I've been the chief of the PNP. Alam ko how to do it. So, Yeah. Kung nagkataon, ikaw ang kauna-unahan chief PNP na makukulong sa ICC. bakit ka pa manlaban is useless. Kung manlaban. Yes. Subukan mo manlaban para malaman mo rin, di ba? Para matikman mo kung paano manlaban. Nung kagaya na sinasabi nyo. Nga. Ayon din kay De La Rosa, nasa Pilipinas lang siya. Tuloy rin daw ang pangangampanya niya bilang re-electionist. Dahil nga raw sa mga nangyari, sa tingin niya, lumalakas pa raw ang suporta sa kanya. Ginamit pang campaign ads yung
nilulusutan niyang issue, no? Ganyan, alam mo, lalakas ka sa tingin mo sa mga supporter niyo. Pero sa mga supporter dito na mga nasa yung silent majority, wala ka na, bato. Kasi you are identified that you are the chief PNP during that time na mayroong nagaganap na extrajudicial killing. Tama? O tuloy. Tungkol naman sa mga umuugong na usapang may nagtaksil sa mga kaalyado ni Duterte kaya siya naaresto. Meron talagang isa sa mga anak niya doon. Tuloy. Narinig na raw ito ni Bato pero hindi niya raw alam kung sino. Pero aminado siyang Pero kilala namin masama ang loob kay National Security Advisor Eduardo Año dahil hindi man lang daw tinimbrihan ang dating Pangulo tungkol sa pag-aresto sa kanya. Ito tanong ko lang dito ito. Bakit pagsisilbihan ni Eduardo Año? Yeah, we know Eduardo Año is one of the member o head noon panahon ni Digong yung NTFL CAC mga kababayan ko, right? Mga kababayan ko. I told you guys that do you remember the words that came from the former Senator Antonio Shani Trillanes and running for mayor ng Caloocan? Bilog ang mundo. Minsan nasa ibabaw kayo, bababa kayo. Minsan nasa baba kayo, ibabaw kayo. Cycle yan, mga kababayan ko. Pero sa kaso ni Eduardo Año, mautak si Eduardo Año, mga kababayan. Alam niyo kung bakit, paano ko nasabing mautak to, mga kapatid? Alam niyo kung paano ko nasabing mautak to, mga kababayan ko? Ginamit niya utak niya. Tumikit siya sa administration para hindi mawala yung suporta niya sa militar. In fact, mga kababayan ko, yung sasabihin na ditinimbrihan ni Eduardo Año itong si former president, bakit niya gagawin yun? Nagkasala sa batas yan, mga kababayan eh. Diba? Titimbrehan mo, paglabag sa batas yan. At kung tinimbrehan niya, malalaman ng gobyerno yun. Tama? Tuloy. Pero out of courtesy sila sana on the part of Secretary Año, sana kumontak naman lang siya doon sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Pero ito wait lang I just want to be clarified sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Kaklaruhin ko lang, mga kababayan ko. Walang lumabas na warrant during na nasa Hong Kong si Duterte. Okay? Makinig, walang warrant. Chinempo talaga na lumabas yung warrant at na-serve, binigay dito sa Interpol Manila, mga kababayan ko, ng eksaktong pag-alis nila, paglipad, papuntang pabalik na Maynila. Kasi pag nalumabas na Hong Kong pa lang, lumabas na yung warrant, mag-a-apply na ng political asylum yan sa China eh. Siyempre, hindi ng China yan. Kaalyado nila yan eh. Pero mga kababayan ko, ang gagawin ng mga to, mga kapatid, makinig kayo, ang gagawin ng mga to, mga kababayan ko, mag-i-stay na si Duterte sa Hong Kong. Pero, mga kababayan ko, pero, sinadya na bumalik si Digong. Wala nakakaalam. Even Eduardo Año, hindi niya alam to. Mga kababayan ko, walang alam si Eduardo Año dyan. Mga kababayan ko, hindi tinimbrihan at nabigla lahat. Kung meron mga dapat sisihin, meron mang team na nakakaalam nito, ba't niyo tanongin si General Torre, mga kababayan? Tuloy. More on the personal level ang aking tampok. Personal level. Inaasahan na lang daw ni De La Rosa na ang gagawing pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos bukas, kaugnay sa pagkaaresto kay Duterte, ay makatutulong para mabawasan ang anyay pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Bagamat tingin ni De La Rosa, malalim na ang sugat. Ito sa akin lang tama yung para sa akin, I told you guys, tama yung gagawin ni Senator Amy na to. Papaborto sa atin. Kasi maipapaliwanag talaga natin yung dapat ipaliwanag. Mga kababayan ko, maipapaliwanag natin sa taong bayan kung bakit hinuli, bakit dinampot at anong reason, mga kababayan. Yung po malalaman ng tao dito. That's it. At maghihilom lang daw ito kung maibabalik si Duterte sa Pilipinas. Hindi na. Alam nyo, kahit ibalik natin si Digong sa Pilipinas, bagulo lang eh. Mga kababayan ko eh. Subukan nyo, 1 buwan wala si Digong. 3 buwan, 1 taon wala si Digong. Giginhawa tayo, mga kababayan ko. Panggulo lang yan si Duterte. Okay na siya dyan, mga kababayan ko. At least buhay siya. Ganun lang kadali yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Alam mo former Senator Bato de la Rosa, para maghilom daw yung sugat. Alam nyo, aminin natin to sa hindi, 8% lang kayo eh. Totoo lang, 8% lang kayo sa lipunan at hindi kayo biggest majority. No? Mukha lang kayong malakas sa social media kasi marami kayong nagpo-post.
Yung silent majority natin, viewer nyo lang hindi naman yung content creator halos ng content creator dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, yung mga troll nila, nabubuhay, puro bayad 'Di ba? Kaya lang kayo sinasabi nyo na maghihilom lang yan pag pinabalik si Pangulong Duterte. Ano? Kahit naman pabalikin nyo yan Hindi naman maghihilom yan. Dito nga si Duterte, mga kababayan ko, wala namang paghilom na naganap. Diba? Puro bakbakan, puro sira nyo sa gobyerno, puro banat ninyo. Alam nyo sa totoo lang, Senator Bato, magpasalamat na lang kayo. Buhay si Duterte. Diba? Hindi siya tinulad sa mga ginawa niya. Sa mga pinagawa niya. Hindi siya tinulad sa mga ganun na extrajudicial killing. Maganda nga sa eroplano di ba? Nanlaban, mga kababayan ko. Para namang sa ganun, bida siya ulit. Diba? Mga kapatid. Sa totoo lang, hindi, para sa akin to mga kababayan ko. I just want you to know guys na na ganito yung pananaw ko sa ginagawa nila. Kaya natatawa na lang ako na he's very pretending na ganito, ganyan. Oh, come on. Senator Bato, wag kami, iba na lang. Kaya mga kababayan ko, mag-isip kayo mabuti. No? Kahit bumalik pa si Duterte, walang mangyayari. Hindi maghihilo man lahat. Mga kababayan ko, lalala lang ang lahat. Speaking doon sa nag-leak, mga kababayan ko, bigyan ko na kayo ng ideya kung sino nasa pamilya ni Duterte. Alam nung isa na dadamputin ang tatay niya. And I know, this is my theory. Alam din ni Duterte na dadamputin din siya. At sinadya niya talaga ito para magpaawa sa Pilipino. Suddenly, naramdaman ni Digong, nakita niya ngayon na wa-effect at hindi nag-click sa taong bayan yung pagpapaawa nila sa loob ng social media. Kaya ngayon, mga kababayan, hindi sila nagtagumpay sa plano nila at nahaharap pa sila sa mas malaking problema. Nadampot si Digong, nakakulong sa ICC, hindi nag-click yung paawa nila, walang nag-people power. In short, mga kababayan, hindi nila nakuha yung silent majority ng Pilipino. Kaya kahit anong pagpapaawa nila sa loob ng social media, hindi po nagtagumpay, mga kababayan. Kung titignan nyong mabuti, ngayon, halos hindi nyo na nga mawari, mga kababayan ko, yung mga pagpapaawang ginagawa nila sa loob ng social media, mga kababayan ko. Kahit na anong propagandang ilabas ng mga kaalyado nila, hindi nyo makita na ang tao ay naawa. Sa kadahilanan, mga kababayan, mas maraming Pilipino ang nakisimpatya dito sa mga taong nawalan ng buhay during his term being a president. Kaya ang payo ko lang sa mga taga-suporta ni Duterte, tigil nyo na yan. Walang magagawang maganda ang pagsisinungaling sa taong bayan. Buti na lang merong social media kasi mas mabilis namin kayo matitibag kung ganito ang laban. Kaya po mga kababayan ko, tignan nyo mabuti. Magsuri po tayo. Huwag basta-basta maniwala sa mga nakapost sa loob ng social media sapagkat mga kapatid, pwede po tayong madala niyan sa mga maling akala. Tandaan nyo, nasa huli ang pagsisisi pag tumingin ka at nagkaroon ka ng isang maling akala. Alright? Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Thank you very much for watching. Buti na lang nakaabot ka sa punto na to, mga kababayan ko. Maaari mo ba akong i-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movements na ginagawa natin. Alright? Please don't forget to follow, like, and subscribe. And this is Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas.